At para sa ating mga balita, Donald Trump nagbanta na rin kay Vladimir Putin at bansang Italia to the rescue na sa Ukraine. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Matapos sabihin na mas madaling makipag-usap sa Russia kaysa sa Ukraine pagdating sa ceasefire, pinagbantaan naman ngayon ni Donald Trump ang Russia ng mga bagong sanctions. Kabilang na ang pagtataas ng singil sa taripa gaya ng ginawa niya sa China, Mexico at Canada. President Trump has announced that he's strongly considering imposing new sanctions on Russia because of Moscow's latest attacks on Ukraine. Yan ay dahil daw sa patuloy na pambobomba ng Russia sa mga teritoryo ng Ukraine. Nangyari ang pagbabanta ni Trump matapos niyang suspindihin ang pagbibigay ng military assistance sa Ukraine na ayon sa kanya ay isang mabuting desisyon upang hikayatin ang lahat na pumasok sa usapang diplomatiko. Sinabi ni Trump ang banta niya sa Russia sa pamamagitan ng isang post sa social media account na Truth Social. Isang araw matapos ang malawakang pag-atake ng Russia sa Ukraine na sumira sa maraming mga energy facilities doon. Ayon kay Trump, ang matinding pambobomba ng Russia sa Ukraine ang dahilan kung bakit seryosong pinag-iisipan na niya ang pagpapataw ng mga sanctions sa Russia. Ganon din ang mataas na taripa. Yan ay hanggat walang ceasefire at peace agreement na nagaganap. Pero bago ang bantang ito, matatandaan na sinabi kahapon ni Donald Trump na mas madaling makipag-usap sa Russia kaysa sa Ukraine kung ang pag-uusapan ay peace agreement. Sinabi pa nga niya na malaki ang kanyang tiwala kay Vladimir Putin at wala daw karapatan si Zelensky para makipagtawaran dahil wala na siyang natitirang baraha. Binanggit din ni Trump ang kanyang nakatakdang pulong sa Saudi Arabia sa susunod na linggo. Sinabi niya na baka daw mas madaling makipag-usap kay Putin para magkaroon ng kapayapaan dahil hawak niya ang lahat ng baraha at patuloy na umaatake sa Ukraine. Sa tingin ko, maayos naman ang pakikitungo natin sa Russia. Pero sa ngayon, binobomba nila ng matindi ang Ukraine. Sa totoo lang, mas mahirap para sa akin ang makipag-usap sa Ukraine. Wala silang baraha sa kamay. Tulad ng alam mo, may nakatakdang pagpupulong sa Saudi Arabia sa susunod na linggo o sa isang punto malapit doon. Sa usapin ng pagkakaroon ng panghuling kasunduan, tila mas madali pang makipagkasundo sa Russia na nakakagulat dahil hawak nila ang lahat ng alas at patuloy nilang binobomba ang Ukraine sa ngayon. Pero sa kabila ng banta ni Trump, idiniin niya na nauunawaan daw niya si Putin kung bakit patuloy nitong binobomba ang Ukraine. Gusto din niya na sumunod na lamang ang Ukraine sa mga kondisyon habang suspendido ang mga tulong militar at intelligence ng Amerika. Nang tanungin si Trump kung sa tingin ba niya ay sinasamantala ng Russia ang suspension ng tulong ng US sa Ukraine, nagkibit balikat lamang ang Pangulo. At sinabing ginagawa lamang daw ni Putin kung ano ang pwedeng gawin din ng ibang nasa ganitong sitwasyon. Mr. President think that Vladimir Putin is taking advantage of the US pause right now on intelligence and military aid to Ukraine? Hindi. Sa tingin ko, ginagawa lang niya ang gagawin ng kahit sino sa kanyang kalagayan. Sa palagay ko, gusto niyang itigil at ayusin ang sitwasyon. At tingin ko, mas matindi na ang pag-atake niya ngayon kaysa dati. Marahil, kahit sino man ang nasa ganoong posisyon ay gagawin din ang ginagawa niya sa ngayon. Dahil sa kawalan ng intelligence na galing sa US, malaki ang ibinagsak ng kakayahan ng Ukraine na umatake sa mga Russian territory at depensahan ang kanilang sarili sa mga pambobomba. Bukod dito, sinuspindi rin kasi ng Washington ang access ng Ukraine sa mga commercial satellite imagery na ipinagbibili ng gobyerno. Malaking tulong sana ito sa mga sundalong Ukrainians para malaman ang galaw ng mga tropang Ruso at suriin ang pinsalang dulot ng mga pag-atake.
Habang lumalawak ang sigalot sa pagitan ng Ukraine at ng Amerika, nakikipag-usap naman sa telepono ang Ukrainian Foreign Minister na si Andriy Yermak kay US Secretary of State Marco Rubio. Sinabi ni Yermak na nais na ng Ukraine na matapos na ang digmaan at mahalaga ang papel ng Amerika para makamit ito. Minsan na ring sinabi ni Zelensky na nais na ng Ukraine na makamit ang kapayapaan sa lalong madaling panahon. Layunin daw ng kanyang pakikipagpulong sa Saudi Arabia kasama ng mga kinatawan ng US na pag-usapan ang pagkakaroon ng peace talks sa lalong madaling panahon at ganun din ang matibay na seguridad ng Ukraine pagkatapos ng gera. Kasabay ng gaganaping pagpupulong sa Jeddah, mayroon ding gaganaping pagpupulong ang mga bansang France, Britain, Germany, Italy at Poland upang talakayin naman ang mga suportang ibibigay sa Ukraine. Sa ibang balita, bansang Italy to the rescue na sa Ukraine. Bawat world leaders ay may kani-kanyang plano para tulungan ang Ukraine. May kani-kanyang strategy sina Keir Starmer ng UK, Emmanuel Macron ng France at Pangulong Donald Trump ng US. Pero ayaw ding magpahuli ng bansang Italia. Iminumungkahi ngayon ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni ang pagbibigay ng NATO security cover para sa Ukraine. Hindi ito nangangahulugan na magiging miyembro ng NATO ang Ukraine, pero magkakaroon ito ng parehong proteksyon na tatatamasa ng mga bansang kasapi ng NATO. Hindi ito katulad ng NATO membership, pero pwedeng palawakin ang proteksyon nito hanggang sa Ukraine ng parehong proteksyon na natatamasa ng mga kasapi. Naniniwala ako na iyon ang pinakamatibay, pangmatagalan at mabisang security guarantee. Higit sa mga proposal na nakikita ko. Sa kasalukuyan ay may tinatawag ang NATO na Article Number 5, isang kasunduan na nagsasabing kung ang isa sa mga miyembro ay inatake, ituturing itong pag-atake sa buong NATO. Halimbawa, kung nagpasabog ng missile ang Russia sa Germany, otomatikong papalag ang buong NATO. Ngayon, gusto ni Giorgia Meloni na palawigin ang proteksyong ito sa Ukraine nang hindi sila ginagawang opisyal na miyembro ng organisasyon. Ang planong ito ay magiging bahagi din daw ng posibleng peace talks. Tanong ngayon ng ilan, ano ang mapapala ng Italia sa proposal na ito at paano ito tatanggapin ng iba pang mga bansa sa Europa? Marami ang nagsasabi na posibleng suportahan ng France at UK ang proposal na ito, lalo pat batid ng lahat na nais na nilang magpadala ng peacekeeping force sa Ukraine. Pero malabong pumayag dito si Pangulong Donald Trump. Matagal na niyang tinututulan ang pagsali ng Ukraine sa NATO at sinabi na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit lalong lumala ang digmaan. Malabo rin siyang magbigay ng direktang seguridad sa Ukraine. Ayokong sabihin to sa iyo ngayon, pero ang masasabi ko lang, kalimutan mo na ang NATO. Sa palagay ko ay dyan nagsimula ang lahat ng ito. Naniniwala ang punong ministro ng Italia na mas ligtas ang planong ito. Sa halip na ipilit ang pagiging miyembro ng Ukraine sa NATO na maaaring lalo pang magpalala ng tensyon, ang NATO security cover ay magsisilbing kompromiso. Hindi ito kasing bigat ng pagiging full NATO member, pero nagbibigay ito ng proteksyon sa Ukraine. Posibleng sinusubukan lamang ni Meloni na bumuo ng isang grupo ng mga bansang gustong tumulong sa Ukraine nang hindi tuwirang inilalagay ang NATO sa alanganing sitwasyon. Dagdag pa niya, hindi sa pilitan ang pagsali dito. Kung gusto mong tumulong sa depensa ng Ukraine, maaari kang lumahok ng voluntaryo, maaari kang magpadala ng peacekeepers or magbigay ng security. Ang mga bansa tulad ng France, Britain, Australia, Ireland at Canada ay bukas sa ideyang ito at maaaring sumali sa tinatawag na Coalition of the Willing. Kapag naisakatuparan ang proposal ni Meloni, otomatikong mapapabilang dito ang Estados Unidos. Naniniwala kasi siya na hindi kakayanin ng Europa na gawin ito ng mag-isa. Kailangang maging bahagi ng depensa ng Ukraine ang Amerika. Anuman ang layunin ni Meloni sa proposal na ito, maliwanag na ito ay hindi lamang usapin tungkol sa seguridad ng Ukraine, kundi ganun din ng buong NATO. Kung tutuusin ay halos wala ng direksyon ang NATO.
Matatandaan na noong 2019, tinawag ito ni Pangulong Macron na brain dead. Nagkaroon lamang ng kaunting direksyon ang NATO nang magsimula ang digmaan ng Russia at Ukraine. Pero nang umupo si Donald Trump sa pwesto, tila mas lalong lumabo ang direksyong tinatahak nito. Kahapon, sinabi ni Trump sa mga miyembro ng NATO, Kung hindi sila magbabayad, hindi ko sila ipagtatanggol. Hindi ko sila ipagtatanggol. Marami akong inabot na batikos nang sabihin ko yon. Sinabi nila, nilalabag niya ang NATO. Alam mo, ang pinakamalaking problema ko sa NATO, kilala ko ng mabuti ang mga tao roon, mga kaibigan ko sila. Pero kung ang Estados Unidos ang nasa panganib at tumawag kami sa kanila, sinabi naming, may problema kami France, o sa iba pang bansa na hindi ko nalang babanggitin. Sa tingin mo ba, puprotektahan nila tayo? Dapat, pero hindi ako sigurado. may dalawang pangunahing issue si Trump laban sa NATO. Una, ang hindi pantay na pagbabayad ng mga miyembro. At pangalawa, ang posibilidad na hindi rin darating ang ibang miyembro upang ipagtanggol ang Amerika kung ito naman ang mangangailangan. Ayon kay Trump, kahit na may kasunduan ang NATO na magtulungan sa oras ng pangangailangan, hindi siya naniniwala na susunod dito ang ilang bansa. Gayunman, hindi pa dumarating si Trump sa punto na aalis siya sa NATO. Hindi gaya ng mungkahi ng kanyang kaalyado na si Elon Musk. Sa katunayan pa nga, nagtalaga si Trump ng bagong ambasador sa NATO na nangangakong palalakasin pa ang alyansa at ipaglalaban ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Kapag nakumpirma, magsisikap ako ng walang pagod upang palakasin ang alyansa, tiyakin ang seguridad ng mga Amerikano, at panatilihin ang papel ng ating bansa bilang isang tanglaw ng kalayaan at demokrasya. Malinaw ang sinabi ni Pangulong Trump na natiling nakatuon ng Estados Unidos sa NATO at sa prinsipyo ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Ang prinsipyong ito ang naging gabay sa pagkakatatag ng NATO at nananatiling mahalaga hanggang sa ngayon. Ngunit may bagong layunin si Trump para sa NATO. Gusto niya na obligahin ang lahat ng mga miyembro na gumastos ng 5% ng kanilang GDP para sa depensa. Nagtataka naman ang marami dahil kahit ang Amerika ay hindi gumagastos ng ganito kalaki. Nasa 3.4% lamang ng GDP ng US ang napupunta sa defense. Ang huling beses na gumastos ang Amerika ng 5% ng GDP para sa defense ay noon pang 1990. Pero sa kabila ng kanyang matinding pagbabanta sa NATO, tila gumagana pa rin ang pressure ni Donald Trump. Sa katunayan ay unti-unting nag-aarmas na uli ang Europa, lalo na ang France na gustong gawing mas independent ang depensa ng kontinente upang hindi na ito masyadong umasa pa sa Amerika. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.